The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved. John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's, the works that the Father gave me to accomplish. These works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Bagamat ngayon ang unang araw ng Misa de Gallo ay National Youth Day, kaya ang collection sa misa ay mapunta in support of the youth. Ay hindi ko tatalakayin ang tungkol sa kabataan. I will just focus my sharing on the gospel reading. At bilang backgrounder, ang dalawang verses o versikulo o pangungusap bago ang narinig natin sa pagbasa ng Ebanghelyo ay mababasa ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Kung nagpapatunay ako sa aking sarili, di mapanghahawakan ang aking patunay. Ngunit iba ang nagpapatunay tungkol sa akin at alam kong mapanghahawakan ang patunay tungkol sa akin." At kung idugtong natin ang narinig natin sa pagbasa ng Ebanghelyo, na uulitin ko sa Tagalog, ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Nagpasugo kayo kay Juan at binigyang patunay niya ang katotohanan. Ipinaalaala ito para maligtas kayo, ngunit hindi ko hangad ang patulay mula sa tao. Siya nga ang ilaw na may sindi at nagniningning at ginusto niyong magalak pansamantala sa kanyang liwanag. May patunay naman ako na higit pa kaysa kay Juan, ang mga gawang bigay sa akin ng Ama upang tuparin ko ang mga iyon. Ang mga gawaing mismong ginagawa ko ang nagpapatunay na sinugo ako ng Ama." So sa narinig nating pagbasa ng Ebanghelyo, kinilala ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagpapatunay ni Juan Bautista. Bagamat sinabi niyang hindi ko kailangan ang patunay ng isang tao. Alam niyang marami ang naniwala kay Juan Bautista, marami ang naging tagasunod niya dahil nakikita nila sa kanya ang kanyang kabanalan. Siya rin
ay naging tapat sa kanyang gampanin na ipaghanda ang pagdating ng tagapagligtas at ipakilala siya. Hindi nabilog ang kanyang ulo sa kanyang popularidad. Hindi siya lumihis sa nararapat niyang gampanan, bagamat marami nga ang naging tagasunod niya dahil sa kanyang pagpapahayag. Napagkamlan pa nga siya na siya ang Kristo. Pero itinanggi niya ito. At ito po ang mababasa natin o maririnig natin sa pagbasa ng Ebanghelyo bukas sa Misa de Gallo. Naging tapat si Juan Bautista sa kanyang misyon. At nang dumating ang Panginoong Hesus, ipinakilala siya ni Juan Bautista, narito na ang kordero ng Diyos. Pagkatapos ipakilala ang Panginoong Hesus, ay unti-unti siyang naglaho sa eksena upang matanghal ang Panginoong Hesus. Ang determinasyon at commitment ni Juan Bautista ay maaari masabi natin pambihira. Pambihira dahil kung tingnan natin ang kanyang kalagayan, hindi ba't siya ay pinsan ni Jesus? So magpinsan sila. At siya ay mas matanda kay Jesus. Hindi kaya siya nainggit kay Jesus? Hindi kaya naging mahirap para sa kanya ang kanyang gampanin na ito? Si Juan Bautista ay isang halimbawa ng tunay na saksi ng katotohanan at halimbawa ng katapatan. Maraming tao ang nangangailangang mamulat sa katotohanan at naghahanap ng isang mabuting halimbawa. Ang naghahanap ng mag-aakay sa kanila sa tuwid na landas. Ang naghahanap na maging daan para mapalapit sa Diyos. At ang mga ito ay maaaring ilan sa ating mga kaibigan, ilan sa ating mga kasambahay, o mga kasamahan sa trabaho, o baka tayo mismo, ang ating sarili mismo, ay naghahanap din ng ganitong halimbawa. Noong December 1 ay nagkaroon ng sabayang pagpapailaw ng pamaskong ilaw o Christmas lights at mga parol sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. At dito sa Army ay naipon din kami kaisa sa sabayang pagsisindi o pagpapailaw na ito. At maganda ang mensahe ng namumunong general ng ating hukbong katihan. Binigyan niya ng kahalagahan ang 3 P, ang paglilingkod, ang pamilya, at pag-asenso. At ito rin ang ipinahayag sa concert noong December 11 na pinamagatang Kutitap ng Pasko sa Sundalo, initiated by the CMO Regiment under Brigadier General Howe. Oo nga't ang buhay paglilingkod ng isang kawal at kawani sa hukbong katihan na nakatatak sa aming uniforme ay patuloy na kumukutitap kahit sa panahon ng Pasko.
Ang Kapaskuhan ay isang panahon ng pagpapadama ng kahalagahan at marubdob na pagmamahal sa pamilya bilang source ng inspirasyon at lakas sa paglilingkod. So nananatiling ang kahalagahan ng pamilya bilang suporta at pinagmumulan ng lakas at inspirasyon. At sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, sinisikap ang pag-unlad para sa pag-asenso. Kung iugnay naman natin ang ipinakitang halimbawa ni Juan Bautista, ang kanyang katapatan sa kanyang gampanin o misyon, at iugnay natin ito sa 3 P para sa pangkalahatan, lalong liliwanag ang ating kinabukasan. Kapag naging tapat tayo sa ating paglilingkod, malaki ang matatamong kapakinabangan para sa ating bayan at para din sa ating simbahan. Kapag naging tapat tayo sa ating pamilya, alam na natin yan. Alam na natin kung ano ang mabuting maidudulot nito o maibubunga kapag tayo ay tapat sa ating pamilya. At ang ating matapat na pagsisikap para sa kaunlaran, kasama na rin ang pag-unlad sa pananampalataya, tiyak ang asenso sa buhay.